Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Sa unang Juan 4.1 ay sinasabihan tayong susubukin dapat natin kung ang mga mangangaral ay sa Diyos nang galing mga kabatid. Dahil ayon po dito, sapagkat marami ng Juan na propeta sa mundong ito. Napakaliwanag ng ating nakikita dito sa unang Juan 4.1 mga kapatid. Sa ating episode ay meron tayong tatalakaying isang kakaibang doktrina. Ito pong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Babasahin muna natin itong This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ sa page 34. Ganito po ang ating mababasa. The name of the true church. The true church built by Christ is called by name. What's in a name? So far as the true church is concerned, salvation is in the name. Whose name? Our Lord Jesus Christ's. Acts chapter 4 verse 10 and 12. The name of Christ in relation to man's salvation is very important indeed. Ayan. So, ano po ba ang ating nakita dito? Ibig sabihin dapat daw ay yung pangalan ng iglesia ay merong pangalan ni Kristo dahil yan daw ay essential sa kaligtasan ng tao ayon po sa ating nabasa. O ngayon, yung kinot nila, yung nasa Gawa 4, 10 at 12. O sige, basahin natin yan Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yung basehan nila, yung Gawa 4, 10 at 12. At ayon po sa mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanilang aklat, kailangang may pangalan ni Kristo sa pangalan ng iglesia base po sa ating binasa kanina, yung Gawa 4, 10 at 12. Tanong, totoo ba na dapat mayroong pangalan ni Kristo? Sige, susuriin niya natin. Pero unang tanong, pangalan ba talaga yung salitang Kristo? Kaya yung kanilang iglesia, ipinangalang Iglesia ni Kristo? Susuriin natin yan mga kababayan. Sa Mateo 1.16 ay ganito po ang sabi. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Ibig sabihin, yung pangalan ay Jesus at yan ay tinawag na Kristo. Pansinin ninyo mga kababayan, ibig sabihin, si Jesus po ay tinawag na Kristo. Ibig sabihin nun, hindi pangalan yung salitang Kristo, kundi pantawag ito kay Jesus. Paano ba natin masasabi na yung salitang Kristo ay hindi po pangalan, kundi pantawag sa pangalan ni Kristo na Jesus? Babalikan natin yung Mateo 1.16, pero yung babasahin natin, yung salin na Holman Christian Standard Bible, ganito po ang nakasulat. And Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who is called the Messiah. Dito sa ating nabasa, akala ko Kristo, dito naman, Messiah. Tanong, pangalan ba yung salitang Messiah?
Hindi naman po ganun mga kababayan, di ba? Ano ba yung ibig sabihin kasi nung gawa 4, 10 at 12? In particular, yung 4:12 ng gawa na yung sinasabi doon, yung kaligtasan ay sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mga kapatid. Sige. So, tumutukoy ba itong sinasabi sa gawa 4:12 sa pangalan ng iglesia na kanyang itinayo, mga kapatid? Susuriin natin yan, mga kababayan. Sa 4:12 ng gawa, mga kapatid, yung sabi kasi, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yan yung salin sa ang dating Biblia, mga kapatid. So, tanong, ang pangalan ba ni Kristo ang tinutukoy na tagapagligtas o si Kristo mismo yung tagapagligtas? Kasi sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Tapos yung sabi, walang ibang pangalan yung sukat nating ikaligtas at yan ay si Kristo. Tanong, at yan ay ano ba yung tinutukoy? Pangalan ba talaga yon? Yung pangalan ba yung makakapagligtas? Babasahin natin yung 4:11 ng gawa. Ganito po ang sabi dito sa Magandang Balita Biblia na salin. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Dito po sa nabasa, may binabanggit na pangalan, yung pangalang Jesus. So, ibig sabihin, yung tagapagligtas na tinutukoy, yung tagapagligtas na yung pangalan niya ay si Jesus. At hindi po yung pangalan ni Jesus yung magliligtas, mga kababayan. Ibig sabihin nun, si Kristo mismo, si Jesus Christ mismo, yung tagapagligtas, mga kapatid. Kaya nga sa salin ng New Century Version, Jesus is the only one who can save people. No one else in the world is able to save us. At itong salin pang isa, itong Good News Translation, ganito po ang sabi. Salvation is to be found through Him alone. Hindi naman sinabi through His name alone. Yung sabi, through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito, mga kababayan. Kaya, mula dito, hindi maaaring gamitin yung gawa 4:12 para sabihin, dapat may pangalan ni Kristo yung iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, ang masasabi natin, busted yan, maling doktrina yan ha. Grabe talaga. Ang problema nito, mga kababayan, sinusunod ba nila talaga ito? All the time ba yung pangalan ng iglesia nila ay iglesia ni Kristo? Sige, tignan natin. Mamasahin natin ang Pasugo Magazine, November 1951 issue. Sa article na ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na isinulat ni Leopoldo Aguilar sa page 34, ganito po ang ating mababasa. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Akala ko ba yung pangalan Iglesia ni Cristo? Bakit dito Iglesia ni Cristo? Nako naman, ibig sabihin, hindi talaga sila yung tunay na Iglesia ni Cristo dahil kinukutsa din nila ang salitang Kristo. Ginawa nilang Cristo, mga kababayan. Paano bang may kaligtasan sa kanilang iglesia kung noon naging Iglesia ni Cristo na sila? Nako naman Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Taga-sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kabordog at ako ang inyong taga-sorry!